Alas 5:10 na, One Western Visayas na. Alas 5:10 na, One Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan subong Lunes, mga residente sa mga flood-prone area ginapaalerto na sa posible epekto sang bagyo. Bagyo Verbena posible magadala sa mabasko nga pagulan sa Visayas suno sa Pag-asa. Western Visayas kag Negros Island ginpaidalom sa tropical wind signal number 1. 28 anyos nga babae ginimuslan sang tanod sa barangay San Pedro Molo. Suspect nag-ako suno sa barangay Kagawad. Backhoe operator na lumos matapos matrap sang nagbaliskad ang backhoe sa suba sa Banwa sang Hinigaran. Negosyante nagtaliwan matapos gintiro sang riding in tandem suspect sa Rojas City. Kontraktor nagpasalig nga ibalik na ang ginpakakas nga basketball board kag ring sa Barangay Boulevard Molo. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, malantaw man kita sa live streaming sa YouTube channel sang GMA Regional TV kag Facebook page sang One Western Visayas. Sa nagapangunang nga balita, Pag-asa nagpaandam sa posible mabasko nga pagulan nga dala sang Bagyo Verbena. Mga cargo truck nga manugtabok sa isla sang Negros stranded sa Dumangas Port. Si Julius Bilacaol nakatutok. Subong nga gabi o kunbuwas sa kaagahon, ginalauman nga magalabay sa Negros Island kag sa Western Visayas ang Tropical Depression Verbena. Hindi tanto kakusog sang dala sini nga hangin, apang ang Pag-asa nagapaandam sa posible mabaskog nga ulan nga dala sini, nga posible man magresulta sa pagbaha kag landslide. Mag-coordinate kita sa aton nga mga local disaster risk reduction management offices kag councils, especially up to the barangay level, para sa mga coordinated nga mga disaster preparedness measures naton. Humalin kay na sa ngaga, ginpaidalom na sa tropical cyclone wind signal number 1 ang bugos nga Western Visayas kag ang Negros Island. Ang residente sang Tagbacaro nga si Manang Gloria, masami nga maka-eksperyensya sang baha bangon naga-estar malapit sa Buntatala Creek. Gani ang salog sini, iya naging pasaka para hilway man sa halit ang iya kaugalingon kag ang iya kagamitan. Every time mag-ulan, magdamol-damol, gidya ulan nag-aawas, hindi ang creek, kay sa creek kami ho. Ti gat sasaka gidya ang tubig ya. Sa taga diri tagahawak, sa taga diri gidya ang astana. Sa dalan pasulod sa Dumangas Port, makita na malabang ang linya sang hindi magnubo sa isa kagatos ka mga cargo truck. Humalin sang ginpaidalom sa signal number 1 ang panay kag Negros. Gindumilian na ang pagtabok sa mga ro-ro vessel. Si Christopher, alas 11 pagkagabi nagabot sa pier para maghulat siya torno nga makatabok. Apang naabtan ini sa suspensyon. Parcel sa ang karga sang iya ginadala nga truck nga inugdulong pakuntani sa Zamboanga. Ang pahinante sini, nagmatumato na lang handa sang ilang kalanon, samtang nagahulat kung saan sila pwede makatabok. Sa piyak sini, wala naman sa pasahero nga stranded sa port suno sa Coast Guard. Ganun sir, pagka stranded, parang antay na lang po, ganun. Nagluluto para makatipid. Bangod sa malain nga tiyempo, masobra 1,000 ka eskwelahan nagikan sa 34 ka mga LGU sa Western Visayas ang nagsuspender sang face-to-face classes. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas. Mga kapuso 49 anyos nga lalaki ginbawian sang kabuhi sang matrap sa nagbaliskad nga backhoe nga iya gina-operate sa Hinigaran. Si Aileen Pedreso nakatutok. Sa sininga video nga kuha sang isa ka residente, makita ang pag-operate sang backhoe sang LGU sa reclamation area sa Barangay 1, Hinigaran. Ini sa tunga sa nagapadayon nga clearing o kon pagpanghawan sa mga lutak kag kahoy sa kilid sang suba. Apang talalupang doon nga nagatakilid na nga daan ang backhoe. Pila ka minutos sang nagligad, makita nga sige-sige na ang pagtakilid sang backhoe, tub-tub nga nagbaliskad. Rana, nagsaka na siya. Oy! Ito bakit? Ako ilang tao, driver. Sunod sa nagkuha sang video, madiretso kuntani sa piyak nga taytay ang backhoe, apang posible mahumok ang duta rason nagtakilid.
Okay pa man ma'am, tayo di pinsan, siguro makaya, yung mga panaog. Iyan laga niyo, okay ba yan? Pagpakadto sa tubig. Pero ti, wala mo sa nag-expect ko nga amog ito matabo. Gilayon nga nagpatigayon sang rescue operation. Medyo naglawigan pero gintry gid ma'am sang sang direng ko nga i-rescue pero mo to medyo na sila na budlayan magtugod sa current sa tubig. Sunod sa kapulisan, natrap sa sulod sa 3 ka oras ang driver nga si alias Harvey, 49 anyos, rason nga nalumos. Paglantaw sang katasang investigation ma'am is pagkulob niya isa wala sa kagwa because nga sirado kag amuman to ang medyo na puno ka ka lutak. Padayon pa nga ginaimbestigaran sa kapulisan kung anong posible kabangdanan sa pagbaliskad magluwas sa mahumok ang duta sa suba. Wala gid makasalbar ang 5 katuig nga bata nga babayi matapos nahulog kag nalumos sa bubon sa Barangay Butongon, Istansya, Iloilo kahapon. Natabo ang insidente pasado alas 8 sang aga. Base sa investigasyon sang kapulisan, naglisensya ang biktima nga magpaligo upod sa duha sini ka mga magulang. Bangod timba ang gingamit sa pagpasakas ng tubig, ginapatihan nga wala masarangan sang bata ang kabugaton sini kag nahulog. Mga 15, tubtub 20 minutos pa antes nakuha ang lawas ng bata sa bubon. Gintuyo pa ini nga i-revive antes gindala sa ospital apang gindeklara nga dead on arrival. Ang bubon ang ginapahayag nagadalom sang hindi magnubo sa napulo katapak. Sunod sa istansya pulis, kumbinsido man ang pamilya sang bata nga aksidente ang natabo. Ang bubong na doon siya rin kita, ang ilang balaan, ilang bubong delikado. Ang bubong na doon siya rin siya rin. Hindi siya ang durong, pero ang bali doon tuta lang siya, yung kupkot. Aileen Pedraso, 1 Western Visayas. Barangay Tanod ginkakas sa serbisyo matapos ginpahayag nagpanghimulos sa babayi nga PWD sa Barangay San Pedro Molo. Pamilya nagasinggitan sang hustisya. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa Molo, Iloilo City. Kim? Jert gin karismaya kag wala ginatolerar sang barangay official sang San Pedro Molo ang nangin akto sang ila barangay Tanod rason nga ila ini gin terminate. Desidido nga magpasaka sa reklamo ang 50 anyos nga Iloy patok sa suspect nga nag-rape sa iya 28 anyos nga bata nga babae nga intellectually disabled sa barangay San Pedro Molo sang Nobyembre 18 sang kaagahon. Sa panaysayon sa Iloy nga si alias V, nagabantay sila sang ila namatyan sa isa ka chapel sa daan nga barangay hall. Upod ang iya mag-amay, may pila nga nagapanahor sa din isa na diri ang suspect. Pasado las 12 sang kagahon, wala na nila makita ang biktima nga si alias Bebe, pati ang barangay Tanod nga suspect nga si alias Topel. Makaliga ng isa ka oras, nagbalik si alias Bebe nga lotako ng tiil, pati na ang suspect. Diri, kag nagduda si Fe. Pagpauli nila sa ila puluyan, nagpanugad si Bebe sa natabo. Ginpahayag sang biktima nga natabo ang pagpanghimulos sa CR sa daan nga barangay hall. Bago sa paligo, nga pagkita ko sa iya, kadamo na sa kwan, lutak, siling ko, nag-ano ka to? Oo, nagano ka to. Dahil naggiduko sa pagkaduko ya. Pagkasulod man ni suspect, nakita ya. Nakita ko sa tsura sa bata ko daw ginkulbaan, bala daw ng lapsi. Las 11 sang aga sa among adlaw, ginpatawag sa barangay ang magtimbang nga bahin. Diri, kag nagako ang suspect nga ginhimo sini ang pagpanghimulos. Dala sa kahulugbon niya, nahimo yang amot ang balat to kay Kap. Daw mga gulpiada, langit ba lang ang nagsulod sa pinsan niya ang bata. Sa inulsol, grabe, dinulsol niya. Kaya nagahibig siya sa inulsol sa nanay. Bangod sini, ginkakas na sa serbisyo ang barangay Tanod. Kibot man ko kaya siyempre sana bla nga imo Tanod, nakaimo sang amo na bla. Nga do kabuot managani kasi tao kaya pula bugta mo na biyahe lang para takaw sa bataan. Suno kay alias Fe, dapat mapadabat ang Tanod sa iya ginhimo. Pares na ang ambal mo, ning plangga mo ko, kay makababata kita, pero hindi amo na. Ang imo ya, gituyo yang pagka mugid, wala kagijaya kaluoy sa bata ko. Pasensyahan na ilanta. Ang suspect sumong ang wala maaresto. Tungod nga ginulat, bala ang medico legal, amo nang wala pa siya makultiti, ari mo lang sa barangay. Depensa naman sa kapulisan, lagpas na sa 24 oras sang gin-report sa ilang reklamo. Rason nga hindi na sila makaaresto sa suspetsado.
Jert, ipaagi na lang sang kapulisan sa regular filing ang pagpasaka sa reklamo batok sa sospek. Hugot naman nga ginamonitor sang barangay ang whereabouts sang sospek agod hindi ini makapalagyo tubtob nga dagdagan na sang warrant of arrest. Jert? Madamo gid nga salamat sa detalye, Kim Salinas. Sa iban pang balita, negosyante nadulaan sang kabuhi matapos gintiro sang riding in tandem suspects sa Rojas City. Si John Sala nakatuto. Nagkinaran-karan ang marsidente sang hinali makabati sang hindi magnubo sa 5 kalupok sang pusil sa Barangay 9, Rojas City, Biyernes sang aga. Sa investigasyon sang Rojas City Police, nagatindog sa higad sang dala ng negosyante nga si Rogelio Buaron sa 68 anyos sang panay kapis sang ginpalapitan sang sospek. Dahil sa puti nga motor, kinali lang na nagpundo ini sa biktima samtang nagatindog. No? Patalikod ini sa ginutang. Kaya sige na pagtutang, nagpalagyo ang sakay sa motorsiklo. No? Ginabanta 5 kapatal nga igo sang bala sa likod ang naagob sa biktima. Isa sa mga motibong nga napadalaman sa kapulisan ang problema sa iya negosyo. Nahibaluan nga naganegosyo sang buy and sell sang tuta ang biktima. So na lang siya sting anak kasi man is sting asawa. Previous week before sing matabo, may nabata na siya ng mga pagpamahog. No? Pero wala niya man gid-reveal doon sino. Padayon ang pagtipon sa ebidensya nga makabulig sa investigasyon. Upod kay Hansi Sherto, John Sala. 1 Western Visayas. Mga kapuso, basketball board kag ring sa Barangay Boulevard Molo ibalik na sang nagpakakas nga kontraktor matapos mag-atubangay sila sang SK chairwoman para ma-settle ang balayran. Si John Sala nakatuto. Pinagi sa Special Council Session sa Barangay Boulevard Molo, Iloilo City sang Sabado, nagatubangay ang kontraktor kag ang nareklamo sini nga si SK Chairwoman Ray D. Nicole Benedicto. Sa ang tinaligdan nga semana ginpakakas ang kontraktor ang basketball board kag ring sa James ang barangay bangod sa ginapahayag masobra 2 ka tuig na nga utang nga wala mabayaran sang SK Chairwoman. Matapos ang sesyon, nagpaatag ang magtimbang nga kampo nga wala lang sila mag-intindihanay. Nagpasalig man ang kontraktor nga ibalik na nilang board kag ring sa gym. Ay okay na nagsitulay na kami nga duwa, wala na mabayad man sila sang mga liabilities nila sa akon. Ginklaro man sa kontraktor nga wala makalabot sa 400,000 pesos ang utang ni SK Chairwoman apang wala naging detalye pa kung pila. Mag-asapon paliwat ang duwa kung paano ini mabayaran. Sunod naman kay SK Chairwoman Benedicto sang 2023 voluntary nga gitakod sa kontraktor ang board kag ring apisar nga wala pa sang mga nagakaigo nga dokumento kaangay sang kontrata. Buta nga wala man makabayad ang SK Council. Gani sarang manini nga ipakakas sa kontraktor kung luyag sini. Hindi man ko kapabasta-basta pagwa lang release ang cheque without the proper documentation. So amo nang isa sa mga miscommunication namon sa kontraktor. Halin sa gikakas ang board kag ring wala na sa may nagahampang pa sa gym gani bangod ibalik na dako ang kalipay sang pila ka mga residente. Ilabi na nga nagahilapit ang piyesta sang barangay. Mayo gani ibalik na para may lantaw-lantawon tanti sang kawakan sang kabataan, mampangampang nila kasadyaan. Nagpasalig man ang SK Chairwoman nga yara sa bangkong pondo sang SK na masobra 1.8 million pesos. The SK fund is intact. Follow ta lang gid kung ano ang protocol, kung ano ang sa training para at least bisan pa paano hindi kita maging rason sang problema pa. Upod kay Hans T. Sherto, John Sala. 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, masobra 20 ka LGU sa Negros Occidental nagdeklarar sang suspensyon sang klase bango sa malain nga tiyempo. PDRRMO nagapreparar na sa posible epekto sang Bagyo Verbena. Si Eileen Pedreso nakatutok live sa Barangay 12, Bacolod City. Eileen? Jert, pila karon ka lugar or barangay sa Bacolod City ang ginbaha bangod sa pag-ulan humalin kay inapasang aga. Ang Negros Occidental naman ang ginpaidalom na sa red alert status bangod sa Bagyo Verbena. Halin kay inas ng aga, magalumo ng tiyempo sa Bacolod City kag iban nga bahin sa Negros Occidental. May panalithiman nga naeksperyensyahan sa syudad nga pareho sa idalom sang Tropical Cyclone Signal number 1 dala sang Tropical Depression Verbena. Nagpatigayon sang pre-disaster risk assessment ang Bacolod CDRRMO. Nagapanghanda man ang Negros Occidental PDRRMO.
low pressure ma'am no, nag-develop into tropical depression. So nagsulod ni siya sang kahapon or sininga aga, ang storm signal number 1 including subong ang bilog gid nga Negros. Makita naton nga siya dugid ka pula no o kon grabe gid ang ulan nga iya dala. Nagapakig-angot ng PDRRMO sa mga LGU agut-hugot nga i-monitor ang mga residente nga nag-i-star sa kusal kag flood-prone areas. Labi na gid ang mga kasubaan naton ginamonitor man nila. Nga mag-aware gid no sa posible nga pagtiphag sang duta kag pagtaas ang tubig. Nagmando na sa preemptive evacuation ng provincial government. Samtang 23 ka LGUs ang temporaryo nga nagsuspinde sa face-to-face classes sa Negros Occidental sunod sa DepEd NIR. We want to ensure that learning continues man gihapon. Nag-send down man kita si module sa ating mga kabataan. Samtang suspendido ang biyahe sa tanan nga sahay isang sakayan pandagat sa Northern Negros Occidental. Sa datos ng PCG, masobra 100 ka rolling cargoes kag masobra 200 ka persona ang stranded sa nagkalain-lain nga puerto lakip na sa Bredco sa Bacolod City. Jared, sunod sa PDRRMO sa tion nga magpadayon pa ang pag-ulan kag magtaas ng baha, gilayon nga mag-evacuate sa pinakalapit nga evacuation center. Balik sa imo, Jared. Madamo gid nga salamat sa detalye, Kapuso Eileen Pedreso. Sa iban pang balita, nagakapot pa sa ginapahayag live wire ang 26 anyos nga meter reader sa Iloilo 2 Electric Cooperative matapos ginapatihan nga na kuryente sa barangay Sibakungan, Lambunaw, Iloilo Sabado sang gabi. Ang biktima ang ginkilala kay Herjan Carl Padrones ang barangay Kawayan, Pototan. Naga-duty kuno ang biktima sang Sabado. Antes na sapuan ang bangkay sini, ginkatingala kuno sang iya himata nga wala ini makapauli gani ginpahibalo ang tagdumalahan sang Ileco 2. Tub-tub nakitaan sang pila ka residente ang lawas sini. Apang hindi pa madeterminar sang kapulisan kung anugid ang oras nga nakuryente ang biktima. Gindala ini sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Ginahulat pa subong sa Lambunaw Police kung ano ang mangin desisyon sa himata sang biktima. Nagpalabot naman ang Ileco 2 sang pag-unong sa pamilya sang biktima. Ginpasaligman ang nagakaigo nga investigasyon sa hitabo. Possibly na salaan niya pala sir nga amo nga wire nga ground connection. Amo na nagresulta nga sa pag sa iya nga pagkakuryente sa iya. Mga kapuso, isa ka bike ginkawat sa Tigbawan, Iloilo. Insidente na hulikam. Samtang lalaki na samaran matapos gintiro sang ginaligar kawatan nga nagsulod sa Yabalay sa Estancia, Iloilo. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Makit-an sa sining nga video ang isa ka lalaki nga nakaputi nga nagapulo panilag samtang yara sa tubang sa isa ka bisikleta. Mation-tion, nagsakay na ini sa bisikleta. Ang lalaki sa video, ang sospek sa pagpangawat sa bisikleta sa Barangay Parara Norte, Tigbawan, Iloilo, las 9:14 kahapon sa ngaga. Suno sa anak sang tagiya sa bisikleta, antes ang pagpangawat, nagbisikleta anay ang iyamay. Sang nakapauli na, ginbilin sila ang bike sa tubang sang ilabalay, agud mamisak sang kahoy. Wala sa ninatalupangdan, nga ginkawat tagali ang iya bike. May sentimental value ko ng bisikleta sa iyamay, bangod gingamit niya ini sa pag-ehersisyo sa sulod na sang 12 ka tuig. Mga around 10:30, ito natiparahan nga waay na ang bike. 12,000 yung kakaliya. Tapos i-upgrade niya na mga 21,000 na ako pagang iya nga nagaspot. Wala pa natumod sang Tigbawan Police ang identity sang sospek. Nagpahanumdum ang kapulisan sa publiko nga mahimo manabat kung baklo na ginkawat yung bisikleta sa idalom sang anti-fencing law. Kung may makabalo nga kung hindi balik siya, posibilidad identify man sa aton nga nagkuha isang bike nga kanya makopera sa police station natin. Nasamara sa tiyan ng 59 anyos nga si alias Roger matapos matiruhan sa iya mismo puloyan sa barangay Villa Panian, Estancia, Iloilo. Natamo ang aksidente kahapon sa kagahon. Nagbangon ko ang biktima para mag-CR. Sang naaktuhan sa niyang sospek nga nagapangukay sa drawer sa ila sala. Ginsinggitan sa niyang kawatan. Apang antes malagyo, gintiro ini sang wala mahibaloan niya kalibre sang pusil. Ginaimbestigaran pa sang Estancia Police ang identity sang sospek nga nagpalagyo sa wala mahibaloan nga direksyon matapos ang insidente. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.
Mga kapuso, duwa ka beses nga nagbugas ang aso nga may mga upod nga abo ang Mount Canlaon kaina sang aga suno sa Fivolks. Una nga nagbuga ang bulkan 5:54 tubtob 6 a.m. Liwat nga na-record ang ash emission alas 6:54 nga naglawig tubtob alas 7:28 sa aga. Wala sa na-monitor nga ash fall ang Fivolks. Wala man sa panibago nga magmatic activity sa bulkan. Nagapabilin ini sa alert level 2. Samtang napagwas ang advisory ang Fivolks sa posible lahar flow sa mga subak ag drainage sa palibot sang Mount Canlaon, gani ginaabisuhan ng mga residente nga mag-aligmat. Mga kapuso, may lauman nga pagnubo sa presyo sang gasolina buwas apang padayon ng pagsakas ang presyo sang krudo. Base sa datos na gikan sa mga oil company, 20 sentimos ang iganubo sa presyo sang kada litro sang gasolina. Samtang ang presyo naman sang diesel ang magasaka pagid sang 60 sentimos kada litro. May pagsaka man sa presyo sang kerosene nga piso kag 30 sentimos kada litro. Buwas sa aga, November 25, ipatuman ang paghulag sa presyo sang gatong. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, iyara na sa kadutaan sa Caraga Region ang Bagyo Verbena matapos maglandfall sa Bayabas, Surigao del Sur. Sa latest bulletin sa Pag-asa, ulihi ini nakita ang sentro sa Bagyo sa Tago, Surigao del Sur. Signal number 1 sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Northern portions sa Palawan, kaupo ng Calamian, Puyo, kag Cagayan, Silio Islands, kag mainland Masbate. Sa Visayas, signal number 1 sa Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Cebu, Bohol, Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, kag Southern Leyte. Kag signal number 1 man sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Camiguin, Misamis Oriental, kag northern portion sang Bukidnon. Sa latest tracks ang Pag-asa matapos ang landfall, ukon pagdikit sang Bagyo Verbena sa Caraga Region subong hapon, magatabok sa Visayas kag northern portion sang Palawan. Sa datos ng Metro Weather, dako ang tsansa sang pag-ulan sa Aklan, Antique, Iloilo, Guimaras, kag Negros Island Region. Mga kapusong 1,000 ka units ng Green Taxi tuyo mag-operate sa Iloilo City. LTFRB6 hindi mag-endorso sa nasambit ng franchise application. Si John Sala nakatutok. Nagagawa sa pagtuon sa Association of Taxi Operators in Panayo kon atop nga sa isa ka pasahero nga nagabantay sang masakyan nga taxi sa syudad sang Iloilo. Apat ang nagapauna-una agod makapasakay sini. Bukod silingon tuman kadamo sang taxi units nga nagabiyahe sa syudad sang Iloilo. Magluwas sini may ginkasugtan man ang LTFRB6 sang Iloilo City Government nga 3 ka tuig nga moratorium sa pag-grant sang prangkisa sang taxi sa syudad. Gani ini ang nagtulod sa ahensya nga hindi pag-iendorso ang franchise application sang Green Taxi sa LTFRB Central Office. Ang LTFRB naghimo sing commitment nga hindi na magpadugang sing taxi allocation for Iloilo at the same time kung may concerns affecting public transport sa Iloilo City. Kung mapasugdan, dugang ang 1,000 ka mga units ang Green Taxi ang magadugang sa mga nagabiyahe ng taxi sa syudad sang Iloilo. Naang panman sang LTFRB6 ang tinutuyo sini nga magbulig sa palibot sa paggamit sang mga e-taxi kon electronic taxi. Apang sa karon, hindi pa nila ini maendorso. Suno sa atop dako man ini nga problema sa ilang mga miyembro, ilabi na nga nagasululubra ng unit sa syudad. It's already that kung lang tawag natin in terms of supply, more than enough natin supply. That's why we are saying we are asking for a moratorium because of that. Ikadua, ang basihan is that, ang aton nga dispatch, sa last 2 years, ang dispatch number is between 90 to 100%. In other words, halos na magwa. Just lately, 70 to 80%. In other words, 20 to 30% are sa garahe. Kung madayon ang pagdugang pa sa mga taxi units sa syudad, nagakabalakang taxi driver nga si Reynan nga mas magahina pag yan ang ilang kita. Kung hindi lang kita, imbes nga makakita, ang sa tulad lang, makakama na kami tag 400, 500 kada puli na mo, isa short pa.
Kadugangan pag hindi sa masulot eh. Why do? Kuha na gid balda na yung biyahe? Opo, kay Hasi Shanto, John Sala. 1 Western Visayas. Mga kapuso, nagumpisa na ang proof of purchase promo sang Kapuso Big Time Panalo Season 4. May chance nga magdaog ang mga manugbakal ukon sari-sari store owners. Over 7 million pesos ang papremyo. 4 ang may chance nga magdaog sang tig 1 million pesos sa grand draw. May maswerte man nga tagdaog sang pangkabuhayan package worth 50,000 pesos magluwas sa 1,000 pesos daily kag 7,500 weekly cash prizes. Ang official sending of entries nagumpisa sa October 18 tub December 26, 2025. Pwede maghulog sang entry sa participating Mercury Drug branches, GMA Regional TV and radio stations kag selected outlets sa Pure Gold nationwide. Maghalong sa fake news, fake Facebook accounts or scam texts. Tutok lang sa GMA o kung magbisita sa official Facebook page kag microsites ang GMA promos para sa complete mechanics kag announcements. Mga kapuso, get ready nga makulbaan bangod malantaw na ang KMJS gabi ng lagim kag subong sa big screen na. Sa Miyerkules na malantaw ang KMJS gabi ng lagim, the movie. 3 ka makakululbang nga istorya base sa true life story ang malantaw ninyo. Si Jillian Ward ang magabida sa Sanib. Nahanungod ini sa isa ka bata nga babayi nga ginposes sang hindi matumod nga espiritu. Si Miguel Tan Felix ang bida sa Pochong kung sa din ipakita ang eksperyensya sang isa ka cadet seafarer sa barko nga iya ginasakyan. Ang Pochong isa ka folklore halin sa Indonesia. Si Elijah Canlas naman ang magabida sa Berbalang. Magalibot ang istorya sa nadula nga bangkay sa morgue. Mga kapuso, 31 days na lang, Pasko na. Mahimo nyo malantaw ang ining episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com. Pwede man mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag Negros Occidental, subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag hibalo ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan. Ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.